ng iyong banal na Espiritu, aming Ama sa langit. At nang sagin, Lord, makuha namin lahat ang mensahe mo sa pagpapatuloy naming pagpapasakop sa iyong kapangyarihan. Dinadalangin namin ito, aming Ama sa langit, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong lectionary reference ay medyo mahaba, pero hindi na natin po binasa lahat, Mas magandang nag-focus tayo sa bandang mga una. And I think this is the message of our Lord today in the midst of us, patungkol po sa pagmimisyon. Ang pamagat po ng ating pag-uusapan ay staying on the course. Manatili doon sa paggiya ng Panginoon, doon sa gusto niyang lakbayin ng bawat isa sa atin at ng ating iglesia. Sabi po doon sa verse 35, ipinapakita po doon sa atin na mahalaga ang misyon sa ating panahon. Ang iglesyang walang misyon ay hindi nakakatugon sa hamon ng kanyang panahon. At mapalad po tayo sa ating iglesia na ito yung nilalakaran po natin ngayon sa grasya ng Panginoon. At marami sa inyo ay kasama namin hindi lamang sa panalangin, kung hindi sa maraming mga kaparaanan. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Doon po sa ating binasa kanina, una po doon ay isang bagay na magandang mapansin natin doon dahil mission po ang pag-uusapan natin ngayon ay yung word na naglilibot. Sunod na anak. Ayan. Naglilibot, ang sabi po doon sa ating binasa, Si Jesus at yung mga kasama niya, ay nag-oobserba sa ginagawa niya. Ibig sabihin yung mga disipulo, nagturo siya, pinapangaral nila ang ating Panginoong Jesucristo at ipinapanalangin ang may sakit. Sa ating ginagawang pag-mission ng ating iglesia, makikita natin at mararanasan, I hope nararanasan natin ito, na sa aming pagbisita sa inyong mga lugar, sa inyong mga tahanan, hindi lamang po yung kayo ay makita at makadaupang palad. Higit sa lahat ng ito, ay ma-discern natin ano yung pangangailangan spiritually ng bawat isa. Kaya po tayo ay merong mission team. Kaya po, may mga kapatid natin na nagparaya, na nakakasama natin, every week, to attend to these needs of the church today. Huwag tayong hihinto, bagkus palawakin pa natin ang naaabot ng ating misyon. Inaanalisa natin kung tama ba na manatili tayo sa lugar o alamin ang mas dapat na paraan upang epektibo nating mapalaganap ang Ebanghelyo lalo na sa ating makabagong panahon. Pangalawa po, doon po sa verse 36 ay ginaganyak tayo ni San Mateo na kailangan makita rin natin na kahit sa labas na iglesia ay maraming nangangailangan. Hindi nakafocus ang pagmimisyon sa loob lamang ng local church. Lumalabas tayo, umaabot tayo ng mga kaluluwa. Kahit hindi natin kakilala, kung minsan pag nadadaanan natin, pinapanalangin natin sila. Kinukumusta, inaalam yung kanilang kalagayan, at hindi natin nakakalimutang ibahagi yung ating pananampalataya sa kanila. Sabi po doon sa ating binasa, nakita ang maraming tao. At yung maraming tao na ito ay nalilito. Hindi alam ang gagawin. Sila po ay naliligaw. Bilang iglesia, tungkulin po natin na mga hinirang ang ipaabot ang kalinga ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga pananampalataya at buhay. Hindi tayo dapat napapagod o nagsasawa sapagkat katulad ni Kristo. We should be more intentional na makita na maraming tao sa ating paligid. Marami ang nalilito, marami ang hindi alam ang gagawin, marami ang naliligaw. Sabi nga po sa isang popular na awit noong 80s, people need the Lord. Naniniwala pa rin po ba kayo na kailangan ng tao ang Diyos? Amen po ba? So kung tayo po ay nagkakaisa sa isang daming yon, makikita natin
na marami pang gagawin katulad ng ating binasa kanina, maraming aanihin, subalit kakaunti ang mag-aani. Sa atin pong mga care group, nito pong past days, itong week na ito, mga atin pong naging paksa ay sa Mateo chapter 9, verse 9 to 13. Tatlong mahalagang bagay doon ang binigyang diin ng ating Panginoon. Ano? Kung kayo po ay nakakadalo regularly sa inyong mga care group, ito po yung mga natalakay doon. Una, nagpapaalala yung aklat ng Mateo na Jesus calls us by grace. Dapat po nating maunawaan na tinawag ka ng Panginoon dahil lamang sa kanyang biyaya. Sabi nga natin sa ating mga diskurso, hindi naman tayo humanap sa ating Diyos. Tayo ang hinanap ng ating Panginoon. Pangalawa na makikita natin doon, Jesus requires a response. Nung matanggap natin yung kaligtasan, nung matanggap natin yung grasya na yon, na kahit hindi tayo karapat-dapat, dahil mahal tayo ng Panginoon, He let us have that fellowship with Him. Kaya ikaw at ako ay naligtas. At sa maraming pamamaraan ng ating Panginoon, sa maraming ginagawa niya sa ating iglesia, ito yung nurturing process natin. Marami tayong mga gawain sa ating church na palagi nating pinag-iimbita upang lahat tayo ay lumago. Lahat tayo ay maunawaan natin, bakit ako ang pinili? Napakaraming tao. Bakit isa ako sa napili? Dapat maunawaan po natin ng lubos yun, mga kapatid, dahil kung hindi natin maunawaan yon, we will never appreciate the grace that God has given to you and me. Nagpatuloy po yon. Ang tawag natin doon is nurturing. Kaya meron tayong pagdidisciple, meron tayong umaawit, meron tayong mga fellowship. This is the process. Kapag kalubos mong naunawaan kung bakit ka tinawag ng Panginoon. And when God sees your heart and you are ready to move another step, that is where ministry comes. Amen po. Kaya iba-iba yung ministry sa loob ng iglesia. Iba-iba yung pinag-handle ng ating Panginoon dito. At kapag ka ikaw ay hindi kabilang sa ministry, ibig sabihin, baka meron pang kulang. Baka hindi ka pa luto, kaya hindi ka pa pinagkakatiwalaan ng ating Diyos. At kapag ka pinagkalooban ka na ng ministry, you are making a fruitful response doon sa pagkatawag sa iyo ng Panginoon. At sa lahat ng ito, doon sa pangatlo, pag nagagawa po natin yung mga bagay na yon, sabi po sa Mateo 9, show mercy like Jesus. Hindi ka makakapagpahayag, hindi ka makakapagbigay ng bagay na wala sa iyo. If God has been merciful to you, dahil sa grasya na tinanggap mo sa Kanya, you are compelled to do the same sa iba. Amen po, mga kapatid? Kaya binuhos ng Panginoon ang masaganan niyang pagpapala sa iyo at sa akin upang hindi ka magkulang sa kahit anong bagay. At ang main purpose noon, ito po sana yung makita natin, magamit yung grasya na yon para lumago ang iglesia. Para mas marami ang mga abot nito, mas marami ang maligtas, mas marami ang maglingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Pangatlo po, sa 37 and 38, we are commissioned to stay on the course. Kaya ka tinawag, hindi para along the way ay lilipat ka na naman, mawawala ka na naman. The book of Matthew today is compelling us this commandment na magpapatuloy tayong lumakad doon sa daan na tatagpuan na ng bawat isa sa atin. Mapalad tayo dahil kasama tayo sa sinisimulan ng Panginoon sa buhay ng mga kabataan sa ating iglesia.
At their tender age, nakikita natin sila kung paano nino-nurture ng church. Ayaw nating sa paglipas ng panahon, mawala sila doon sa kanilang direksyon. Ayaw nating matagpuan sila pagdating ng panahon na nandun na sa ibang iglesia. Kaya mahalaga po ang ating pagmimisyon. Mahalaga po na nauunawaan natin kung bakit tayo nagdidisipulo. Ayaw nating makita sila na paglipas ng panahon, patapos silang lumaki sa kanilang iglesia lokal, kung saan sila itinanim, na kung saan dapat sila umusbong at lumago, matatagpuan natin sila na nandoon sa ibang bahay. Kaya po, nananawagan po tayo sa bawat isa. Kung ikaw ay naniniwala na tinawag ka sa iglesyang ito, kung ikaw ay naniniwalang dinidisipulo ka ng Panginoon, kung naniniwala ka pa rin na tumanggap ka ng grasya na hindi sa lahat ng tao ay pinagkaloob ng Panginoon, pakinggan mo ang panawagan ng ating Panginoon. Hindi tayo naglalaro na, mga kapatid. Sa pagpasok natin sa komperensyang ito, ang pakiusap po natin, magsama-sama po tayong magdisipulo, magsama-sama tayong mahalin ang pagpapagal sa misyon. Hindi upang dumami ang ating bilang, kung hindi marami ang maligtas sa biyaya at grasya ng ating Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. The compelling order and the everyday searching of God sa mga kaluluwang naliligaw at nauuhaw ay hindi humihinto. At kailangang maintindihan natin na ang Mission Day o ang misyon ng Diyos ay magpapatuloy whether you like it or not. Kahit wala ka o nariyan, magpapatuloy ang misyon ng Panginoon sapagkat kailangang maganap ang kanyang kalooban. Ang hamon sa atin ngayong umaga, will you be there? Sasama ka ba doon sa misyon ng Panginoon? Magpapatuloy ka bang maglakbay? Tutulungan mo ba ang iglesia kung saan ka tinawag ng Panginoon? Maaari mong ipagsawalang bahala ang panawagang ito. Maaari ding ito ang minsan pang mag-ugnay sa iyo sa iyong Panginoon na tumawag sa iyo mula sa dilim papunta sa liwanag. Ang ganda po ng mensahe ng re-encounter noong nakaraang Biyernes. Ang panawagan ng Panginoon doon is, balikan mo yung unang pag-ibig mo. Revelations chapter 4, I think verse 5, kung hindi po ako nagkakamali. Hinahanap ng Panginoon yung pag-ibig mo sa Kanya. Kaya very timely yung mensahe ng re-encounter at yung patuloy na mensahe doon sa ating mga care group. Nagpapatuloy ang panawagan ng Panginoon to encourage each one of us. Naiintindihan ka ng Panginoon na minsan napapagod ka. That's why, sabi ni Chaplain, inaalaw tayo ng Panginoon na mag-rest. But do not go far away. Amen po? Minsan, hindi natin naiintindihan. That's why we pray. So, we can discern. At hindi tayo hihinto. Naiintindihan ng Diyos na minsan, nagkukulang yung mga hinahanap mo sa Kanya. Siya ba talaga ang nagkukulang? O tayo ang nakakalimot? Ito po yung mga, sana po ay maging laman, ng ating mga usapan sa ating panahon. Magulo na sa labas ng mundong ito. Alam natin yon. Alam din ni Lord yon. At napapanahon ng isang mananampalatayang katulad mo, ng isang mananampalatayang sinasabing, ikaw ay may kapangyarihan na pinagkaloob sa iyo ng Panginoon na tumindig. Magsalita ako kinakailangan.
ipahayag ang katotohanan patungkol sa mabuting balita ng kaligtasan na kahit magulo ang ating bayan, alam natin na God is still in control. Amen po. Amen po ba? Huwag tayo magpapadala sa nangyayari sa ating paligid. Kaya nga tinawag ka ng Panginoon. Inalis ka doon sa dating kinalalagyan mo. Kaya yung grasya ng Panginoon ay pinagkaloob niya sa'yo kahit hindi tayo karapat-dapat. Bakit? Gusto niyang hindi ka magkulang. Gusto niyang magamit ka niya doon sa purpose niya kung bakit ka niya hinirang. Huwag po sana nating makalimutan, mga kapatid, na meron tayong misyon. Na hindi tayo pinarami sa bilang ng ating Diyos upang ang makita lang na gumakilos, gumagalaw, ay yung mga regular na nandoon palagi sa pagmimisyon. Huwag na tayong umupo. Huwag na tayong patuloy lang na nag-oobserba at nakikinig. Makibahagi po tayo. Amen po? Makibahagi po tayo. This conference, let us make this conference na tayo ay nagiging mas intentional sa ating paglilingkod sa Panginoon. I think, kapag nakita ang bawat isa sa atin ng Diyos na marunong na tayong mag-move forward at pag nilingon natin yung ating mga gawain, mahagaya na nating iwanan para sa kanyang mission. I think God will also be rejoicing. Don't you think so? Maging mas nagagalak ang Panginoon kapag ang bawat isa sa atin ay naiintindihan yung grasya